Kaugnay sa nangyaring tensyon sa Senado noong May 13, kausapin natin si Senadora Risa Hontiveros. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Salamat, Rafi, at magandang umaga rin po sa iyo at sa lahat ng ating mga tagapanood. Opo, nagkausap na po kayo muli ni Senator Pia Cayetano kaugnay sa pahayag niyang wala raw nangumusta sa inyo na miyembro ng minorya sa majority senators na nasa Senado noong gabing magkaputukan? Hindi tungkol dun sa pangungumusta o di pangungumusta, pero nagkatabi kami dun sa photo taking ng mga senador sa mga pinarangalan. At nagkatimuli kami dun sa briefing para sa impeachment trial. And in any case, pinabulaanan na po ni Senator Erwin na walang sinuman sa amin ang nangumusta sa kanila sa majority nung araw na yon. So meron pong nangumusta sa kanila? Yes, meron pong nangumusta tulad Senator po sa mga media at social media. Nung mangyari po yung putukan, nung marinig niyo ito, at some point, naging concerned din ho ba kayo doon sa mga nasa loob, yung mga naiwan sa Senado? Kaagad nga ako na reassure na okay sila dahil kaagad ding may nag-message mula sa kanila na okay sila at safe. At that time, Rafi, papunta ako sa NAIA para lumipad sa probinsya para sa isang last flight, para sa isang komperensya the very next day. Kaya nagulat din ako na kasalukuyang nangyayari yung mga kaganapang iyan sa konteksto nga ng biglang pagbalik ni Senator De La Rosa, pagpalit ng Senate leadership, tapos yung paglagay sa kanya sa ilalim ng protective custody di umano ng majority. Nagulat ako sa mga kaganapan at parang hindi nagta-tie up lahat ng mga detalye. And unfortunately, Rafi, kasabay ng kaganapang iyan, nagsimula na ang ilang mga kasamang senador na sabihin yung pinabulaanan din ni Senator Erwin na meron daw sa aming mga minority na alam daw na may mangyayaring gulo kaya maaga kaming umalis. I really took strong exception to that. And yun na nga, halos sabay-sabay dumating yung ganyang mga pananalita, mga messages din na sabi ng taga-majority okay na sila at saka safe. And yun na nga, nagpatuloy yung ganyang mga kaganapan na ngayon lahat talaga ay naghihingi ng isang masinop na investigasyon para palabasin ano yung sa nangyaring iyon at measures na kailangang naming gawin para hindi na maulit ang isang ganyang pangyayari na never sa buong kasaysayan ng Senate kahit nung panahon ng martial law dictatorship o coup attempts o previous incidents o previous situations na may sitting senators na humarap sa pag-serve ng warrant sa kanila. So ang sinasabi niyo po early on, na-establish nyo na safe yung loob ng Senado, safe yung mga nandoon sa Senado. So yung sinasabing pag-atake after nito mangyari, ay palagay nyo ganun nga nangyari or taliwas yung inyong pakiwari na may pag-atake nga nangyari sa Senado? Ang gulo nga, Rafi, kasi real time at halos sabay-sabay, pumasok yung mga information na we're okay, we're safe, merong ding the Senate is being attacked, pero meron ding galing din sa kanila na maagang pagsabi na fireworks lang ito. And then, yung iba sa mga kasama namin sa Senado ay nagla-livestream din naman. May mga photos na lumabas nung gabing ding iyon ng mukhang payapa namang pag-upo, pagkain, pag-uusap nila. Lumabas nga yung napaka unfair at saka unsubstantiated na malisyosong insinuation laban sa aming mga minority senators. So, parang halo-halong kalamay yung nangyari nung gabi iyon sa halip na isang malinaw na mga kaganapan na lahat kami kaya namin kaagad panghawakan at i-communicate din sa public. Kung kaya't ngayon, nangangailangan pa talaga
ng isang masusing investigasyon. Yun nga yung binanggit niyo po sa inyong statement kahapon. Ang sinasabi niyo, mag-iimbestiga Yes. yung Committee of the Whole. Paano po matitiyak na magiging patas yung investigasyon at kailan po ito dapat simulan? Well, si dating Senate President at ngayon Minority Leader Tito Soto ang nangunguna sa ganyang panukalang mag-convene kami bilang Committee of the Whole at sinusuportahan ko po yun. Hindi po problema na mayroon nang naunang mga investigasyon ng ating mga investigative and law enforcement bodies. Lahat po ay pwedeng mag-parallel at mag-complement ng mga investigasyon dahil pagbabasihan lang naman yung pare-parehong mga ebidensya, halimbawa itong mga video ng mga kaganapan nung gabing iyon at syempre yung mga witnesses na maaaring kinokolekta na at tinatanong ng ating mga investigating bodies. Pero ngayon pa lang po, may rekomendasyon na yung CIDG na sampahan ng reklamong kriminal si Suspended Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Suportado niyo po ba ito? Well, kailangan ko pa rin basahin yung buong at final report ng CIDG. Pero sigurado na si Senate Sergeant at Arms Aplasca ay maging bahagi ng anumang fact-finding o investigasyon, pati namin sa Senado. Sa ngayon po ba napag-uusapan na yung chairmanship naman na mapupunta sa Senate minority? Wala pa pong linaw dyan, Rafi, dahil nung gabing iyon lamang, Miyerkules nga ng gabi, May 13, na sinimula ng majority sa kanilang caucus, di umano pag-usapan yung mga chairpersonships ng mga komite. Kaya rin wala kami doon na minorya kasi nga hindi naman kami kasama kung majority caucus po iyon. At nakapag-elect na po sila so far ng 2 batches ng mga committee chairs and wala pa namang na ipapanatili o na ibibigay sa amin sa minorya. Paano po mangyayari doon sa mga isyong tinututukan ng mga dating committee chairman katulad po ninyo? Ano po mangyayari dito at i-recommenda nyo ba na ipagpatuloy ito ng susunod na chairman? Well, definitely, Rafi, at ito po ay namin at nagsalita kami ni Senator Erwin bago pa itong mga nangyaring karahasan nung gabi ng May 13. For one, sabi ko, doon pa lang sa Senate Committee on Health, May 15, pending bills sa iba't ibang stages ng legislation na sana ay ipagpatuloy, no? Hayaang magpatuloy at makumpleto ng bagong liderato. Gayon din doon naman sa Committee on Electoral Reforms and People's Participation, may 2 po ako noong pending importanteng legislation. In fact, nasa priority legislative agenda ng LEDAC, yung Legislative Executive Development Advisory Council, at yan po yung Anti-Political Dynasty Bill at yung Party List System Reform Bill na ganun din. Sana kumpletuhin ng bagong liderato. At hindi ko pa po alam anong mangyayari dun sa pamumuno ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Kung sakaling hindi na rin po ako iyon, ay ibibilin ko rin po sa bagong liderato yung maraming nakapending legislation din po sa committee iyon. Tungkol naman po kay Senador Bato, ano pin dapat na maging posisyon ng Senado ngayong ibinasura na ng Korte Suprema yung hiling na TRO ni Senador De La Rosa para kontrahin yung ICC arrest warrant? Well, bago ko pa man mabasa yung buong resolution ng Supreme Court, mukhang sa panig namin sa Senado and papasok ito sigurado sa investigasyon, ano nangyari dun sa sinabing protective custody ng majority kay Senator De La Rosa. Na by the way, Rafi, sinabi pareho ni na mga dating Senate Presidents Frank Drilon at Coco Pimentel na walang such creature daw as protective custody sa ganyang sitwasyon. Pero gayong pa man, nagkaroon ng protective custody sa kanya, paano siya nakaalis at nakalabas sa Senado? At yun na nga, sa naganap na hindi pagbibigay ng Korte Suprema ng RO dun sa warrant, paano na tatayo ang Senado bilang treaty-making body? Hindi po ba at ang bansa natin ay miyembro ng ICC hanggang taong 2019 na marami sa mga kasong inihaharap kahit kay Senator De La Rosa ay nangyayari rin sa mga taong iyon. So kasama din yan sa napakaraming at seryoso mga isyung
palagay ko tatalakayin sa investigasyon. Isa rin po sa inyong mga kinukwestiyon yung mungkahi ni Senator Rodante Marcoleta na payagang makalahok at makaboto si De La Rosa sa impeachment trial kahit hindi siya physically present sa Senado. Ano Yes. ba yung pagtutol nyo rito? Ay, matindi ko pong tinututulan yan, Rafi, at tututulan kung i-bring up ulit sa floor para sa pagdebate. Malino yung rules ng Senado, pinapayagan lamang po ang pagboto via online participation sa mga force majeure at national emergency situations. So ano namang force majeure ang nangyayari ngayon o national emergency pa para payagan ng sino man sa amin na lumahok via Zoom. Ang dami na pong halimbawa ng mga miyembro ng Senado na dati humingi din na makapaglahok sa mga debate at pagboto via Zoom o online at hindi po sila pinayagan. Minsan lamang nangyari yon panahon ng pandemic. And even then, Rafi, kung pwede kong ipaalala, si then Senate President Tito Soto ay physically pa rin araw-araw na pumasok para buksan ang sesyon at pagkatapos ay i-adjourn ang sesyon. Okay. Wala pong ganyang national emergency o obtain ngayon. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat din po. Yan po si Rafi. Senadora Risa Ontiveros.